Pagpalang araw po, no? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isan pa ang salita ng Diyos ay ating pong ibabahagi sa pagkakataong ito. Ang ating pong gagamitin Biblia ay Poimen. Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito upang pagbulay ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso at ang aming mga isip upang paginabangan po namin ang iyong mensahe. Sana, Panginoon, yung mga manunod ng video ito, buksan mo po ang kanilang mga puso. Nawa, kung maliman po yung pananampalataya nila, kung makatulong po ito, sana sundin po nila ang nakasulat. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, nang panahon na nangangaral si Apostol Pablo, meron po siyang binanggit. Ayan. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Ito po. Nakalagay po sa pasimula, ang lungsod ng Thessalonica ay kabisera ng Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Pilipos. Ayun. Ano po? Anong sabi? Nagtatag ng iglesia. Ngayon, dito po sa unang sulat, chapter 1. Ito po, basahin natin, Chapter 1, verse 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Yesukristo. Kagandahang loob at kapayapaan nawa ang sumainyo. 2. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at winang makasama kayo sa aming mga dalangin. 3. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Yesukristo. 4. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. 5. Sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniwalahan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, at ito ay ginawa naming alang-alang sa inyo. 6. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. 7. Kaya't naging uwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at sa Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. 9. Ang mga taga-roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila na rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga
Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. 10. At maghintay na sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puhot ng Diyos. Ayan. Itong mga tao po pala dito sa Thessalonica, itong binasa natin, chapter 1, verse 1 hanggang 10. Ito palang mga taong ito, tao din po silang mga reliyoso. Reliyoso sila. Sumasamba sila. Pero ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Pablo, dito sa talatang 9, tignan natin At ang tagaroon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap, sila rin ang nagsabi kung paano ninyo tinalikuran ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ayon. Diyos-Diyosan versus tunay na Diyos na buhay. Kailan nangyari yon? Nang tinanggap nila si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay apostol ni Jesus. Ngayon, itong mga taong ito, pinangaralan ni Apostol Pablo. So, nung naipaliwanag po ni Pablo ang aral ng Panginoon, naging po sila? Anong sabi pa rito? Tignan nyo po, may maganda yung nangyari sabi niya, sa 7, kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Naging huwaran po sila sa kanilang pananampalataya. Kailan nangyari to? Nang dumating si Pablo at nangaral po sa kanila. Anong nangyari? Mula sa Diyos-Diyosan, sa kanilang pagsamba, iniwan nila yon. At ang sinamba nila, ang tunay na Diyos at buhay. Diyos-Diyosan. Ano po ba yung mga Diyos-Diyosan? Kasi marami po kasing iba't ibang mga sekta ng reliyon nagpapaliwanag sa mga Diyos-Diyosan kung ano ito. Hindi lang po tumutukoy ito sa mga larawan na sinasamba. Yung iba, mga material na bagay, pag pinangangalagaan mo, yun sinasabi ng iba, para mo na rin sinasamba yung mga kayamanan. Marami silang iba't ibang mga paliwanag, Kasi po, pag ang tinutukoy po Diyos-Diyosan, ayaw po nilang masaktan sila na sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag sinabi pong Diyos-Diyosan, mga peking Diyos po yun. Meron pong Diyos-Diyosan na binabanggit dito sa Biblia. Paano natin tignan lang po natin yung Isayas. Tignan nyo po, hanapin lang natin, Isayas. Meron po dito, ayan. Isayas, ito po. 44:9. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosang kanilang pinaaalagahan. Mga bulag at tangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito, mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y arapin, sila'y
matatakot at mapapahiya rin. Ayan. Dito po sa 13, ang karpintero naman ay kumuha ng isang pirasong kahoy. Ginuhitan niya ito ng anyong tao, saka inukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay, pumili siya at pumutol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, esina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel. Ito ay hintaying lumaki at habang dinidilig ng ulan. 15. Ang kaputol na kahoy nito ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at parigatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. 16. Ang isang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyan siyang kumain nito. Kung makadama siya ng hinit ng apoy, ay nagsasabi siya ng ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos, small d, na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Capital D na naman po yung Diyos. 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinaraan ang isipan sa katotohanan. 19. Hindi na nila naisip ng kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit sa panggatong sa pagluluto ng tinapay at karne kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang kapirasong kahoy. 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala. At mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag ng rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Yun. Dito po in-specify yung Diyos-Diyosan. Kumuha siya ng kahoy, inukitan, ano pa? At yung ginawa niya, rebulto, o imayin, nilagay sa bahay, sinamba. Na ano po sabi niya? At hindi siya papayag na rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos, small d. Diyos, maliit na d. Mga Diyos. Kita nyo po, yun po yung Diyos-Diyosan. Yung tungkol po sa sinasabi doon sa Thessalonica. Pinakita lang po natin kung ano yung Diyos-Diyosan. Wala po tayong sasagasang reliyon, ano? Ano daw po yun? Rebulto. Gawa sa kahoy. Gawa sa kahoy. Gawa ng kamay ng tao. Ganon po yung mga tao noon sa Thessalonica. Nang dumating si Pablo upang mangaral po ng salita ng Panginoon sa kanila. Pero nung narinig po nila yung aral ni Pablo, anong nangyari? Ayun po, naging ano po sila? Anong tawag ni Pablo? Ay, ano sabi niya rito? Ano po? Tignan natin, ano? Naging huwarang kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Sa verse 7, unang Thessalonica 1:7.
kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. 8. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, at sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yon. Kaya nung naipaliwanag po nila salita ng Diyos, yung Diyos-Diyosan nila, tinalikuran po nila. At sumamba na lang po sila sa Diyos na buhay at tunay. Yung Diyos-Diyosan, yung po binasa natin sa chapter 44 ng Isaias. Yun po yung mga gawa sa kamay ng tao. Kapag nakita nyo po yung mga sculptor, magagaling, ano? Yung mga ginagawa nila, yung gawa sa mga punong kahoy na patay. O, yun po, ang Diyos-Diyosan. Pinakita po ng kasulatan kung ano po yung Diyos-Diyosan. At ang sabi po ron, naligaw po sila. Naligaw sila. Oh, yun po palang ginagawa nilang ganun. Ano po sila? Naligaw. At ang sabi, hindi sila papayag na hawak nilang rebulto. O, yung mga binubuhat na kahoy na dinadasalan nila. O, ano sabi? Hindi sila papayag na yung rebultong hawak nila ay hindi mga Diyos. O, mga Diyos, marami pong Diyos. Tanungin ko kayo, hindi po ba nakakakita kayo sa mga prosesyon? Kasi po ako, bunga rin ako ng prosesyon. Nagpo-prosesyon din po ako noon. Iba-iba pong mga rebultong hawak namin, iba-ibang laki. Iba-ibang mga santong tawag namin. Yun po pala, walang kwenta. Kaya sabi, bulag. Spiritually bulag po, buhay ka, pero sa spiritual, patay ka. Kasi po, hindi po hayos sa Panginoon yung ganong gawain, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Kaya, kagaya ng mga Thessalonica, sabi ni Pablo, salamat at merong Pablo dumating sa buhay nila na apostol ng Panginoong Yesus, siya ang nagpatotoo ng kanyang salita sa Thessalonica. Reliyoso po ba ito? Reliyoso. Sumasamba nga sila sa mga Diyos-Diyosan. Kanya lang, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nung naipaliwanag ni Pablo ang aral ng Panginoon, ayan, nagbunga. Kaya parang ako po, sabi ko nga po, malit pa lang ako, elementarya. Nagpo-prosesyon na po kami. Gusto ko po, lagi ako may hawak ng mga rebultong kahoy. Yung iba rebultong iskayola. Talagang reliyoso po ako. Pero, nung matuto na po ako sa aral sa Biblia, doon ko natutunan, mali pala yung ginagawa ko noon. Gaya ng nangyari sa pangangaral ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Meron pa pong sinasabi si Pablo tungkol sa mga ganyan. Babasahin po natin. Ano po? Ito po. Anong sabi niya? Ito. Sa Korinto 12. Unang Korinto 12. Ito po. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu, nais kong magkaroon kayo ng wastong kahalaman. 2.
Alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Yung palang mga Diyos-Diyosan na yon, nakapanliligaw pala sila ng mga tao na hindi naman sila nakapagsasalita. Isang identity pa ito. Anong tawag sa mga Diyos-Diyosan? Hindi nakapagsasalita. Oh. Kita nyo po, sabi ni Pablo. Anong sabi niya? Dos, alam ninyo na nung hindi pa kayo sumasampalataya, ibig sabihin, unbelievers po ang mga taong ito na tinutukoy ni Pablo. Ano daw ang kanilang pananampalataya? Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Yun po, nakapangliligaw pala nung hindi pa kayo sumasampalataya, sabi niya. Ibig sabihin, unbelievers po sila. Pero nung mangaral din si Pablo sa kanila, yun, sumampalataya rin po sila. Ayon, sabi po dito, meron pa dito, sinabi ni Pablo sa libro ng Roma. Tignan po natin, sa 1:1 ng Roma. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ayan. Po? Nangaral siya sa Roma. Sa inyong lahat, sa 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ayan. Nangaral po siya sa Roma. Ito naman po ang kanyang testimonya. Tingnan po natin, sa 1:21, meron po nakalagay dito. Basahin po natin, Sabi po ay ganito. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, nagkahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang angal nilang pag-iisip. 23. Tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng hayop na gumagapang. Ayun. Ano daw po sinasamba nila? Larawan. Yun yung mga Diyos-Diyosan. Sa 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yan. Yung mga nilikha ng Diyos, yun po sinamba nila. Sino po ba lumikha ng alamat, punong kahoy? Diyos. Yung sa Isayas, pumuputol sila ng kahoy, ginagawan Diyos. Yung rebulto, yung pinagtabasan, pinanggagato, pinagluluto sa kanilang pagkain at saka pinapapahinit ng katawan. Pero yung kapiraso po, yun po ay sinasamba nila at tinatawag nilang mga Diyos. Ganyan po din ito sinasabi ni Pablo sa Roma. Imbis na po yung lumika, ang lumika po ang Diyos, ang sambahin, ang sinamba nila, yung mga nilikha ng Diyos. Meron pa nga pong hayop hayop na gumagapang, hayop na lumilipad, sabi ni Pablo.
na sinasamba nila. So, yun po yung mga tinatawag nilang mga Diyos nila. Pero hindi po tunay na Diyos yun. Kasi po, Diyos ba yung hayop na gumagapa? Yung rebulto na hindi naman nakapagsalita. Oh, malayong malayo sa katotohanan naman. O sabihin nila, alam niyo po, nangangatwiran pa sila eh. Oh, nangangatwiran pa. Pero ang totoo, bawal talagang gumawa. Tingnan po natin kung pinagbabawal ng Diyos ang gumawa ng mga rebulto. Dito po sa Exodo chapter 20. Ano po sabi? Dito po sa 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Small d po yung Diyos. Maliban sa akin. 4. Huwag kang gagawa. Yun. Bawal gumawa po pala. Ng ano? Huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuhuing Diyos. Ayan, yun po ano? Huwag ka sasamba sa ibang mga Diyos. Mga Diyos. Iba. Ano daw yung iba? Yung mga Diyos-Diyosan na ginawa po ng kamay ng tao. Bawal gumawa. Huwag kayong gagawa, sabi ng Diyos, ng imahen. Hindi po ba imahen ang mga rebulto na yan? Doon pa lang sa paggawa, bawal. Gumawa ka pa, lalo ng bawal. Sinamba mo pa. Sabi ng Diyos, huwag mo sila sambahin. Huwag mo silang luran. Ang masakit po, nakalood ang mga tao sa harap ng mga rebulto. Di po ba? Ako nakikita ko yan dahil lumaki po ako ng simbahan eh. Naging kaibigan ko po sa Kristan. May tatanggi mo ba yun? Kitang-kita ng dalawa kong mata. Tapos sabihin nila, hindi naman daw nila sinasamba. Nakaluhod nga sila sa harap na rebulto, hindi para. Hallelujah. Talagang ganyan, mga katwiran at mga katwiran sila. Wala naman po silang katwiran eh. Ano? Yung mga sumasamba sa mga rebulto, lumulod sa harap ng mga rebulto. Yung iba naman, sabi nila, ito daw si Jesus. Sa totoo lang, hindi naman ipinagutos ni Jesus na gumawa ka rebulto. Nagaya niya. Kasi alam naman ni Jesus na yung aral ng kanyang ama, ang Diyos Ama, na huwag tayong gagawa ng rebulto. Si Jesus pa, yun nga po nakapagtataka eh. Sasabihin nila, yung rebultong hawak nila, si Jesus daw. Paano ka kasigurado kung si Jesus nga yan eh? Unang-una, hindi po ipinagutos ni Jesus na gumawa ka ng rebulto. Nakagaya niya. Halimbawa ako po, nakita niyo akong personal. Pag hindi ko sinabing gumawa ka ng rebulto ko, huwag kang gagawa. Si Jesus pa, alam naman niyang aral ng kanyang ama na huwag kang gagawa ng imahen. Kaya nagtataka lang po ako bakit sila nagkaroon ng imahen ni Jesus pagkatapos dinadasalan pa nila. Tapos sasabihin nila, dinadasalan samantalang kitang-kita ng mga mata mo. Anong sabi niya? Huwag kang gumawa ng imahen ng mga nasa lupa. Ano po? Yung nasa langit. Yung nasa ilalim ng tubig. Kaya kuminsan po, yung nasa tubig naman, hindi po ba yung mga, ano ba yung isdang arwana? Ano sabi nila? Lucky. Pag meron ka daw na ganun, lucky. Isipin nyo, gusto mo pala maging lucky, mag-alaga ka ng arwana, kaya mahal po yung isda na yun, arwana. Yung iba po, ginagawa na nilang rebulto yun. Nilalagay po nila sa loob ng bahay o sa opisina. Anong ibig sabihin? Para swertihin sila. Nakalagay ito, no? Huwag kang gagawa ng imahen ng mga nasa ilalim ng dagat.
Oh, kita niyo po yung mga arwanang nagawas sa yung babasagin, kulay dilaw, ang gagandang tignan. Sige, maghanap po kayo sa mga tiyanggi ng inchi. Yung mga panlaki. Para maging lucky ka raw. Kita niyo po. Talagang nailigaw po sila. Sinabi po ni Propeta Isaiah yan, sulat niya, nailigaw po sila ng kanilang maling paniniwala. Mali po palang paniniwala yan. Kaya yung mga taga-Thessalonica, nung dumating po si Pablo, pinaniwalaan nila. Ayan, praise the Lord. Tinanggap nila yung aral. Ano sabi ni Pablo? Tinanggap nyo kami. O, kita nyo po. Samantalang si Pablo, kung i-describe mo, pandak, kalbo, duwa mata. O, kita nyo po. Pero apostol po siya ng ating Panginoong Yesu-Cristo. Praise the Lord. Ano po? Kaya, sana po, kung nasa ganyan kayong kalagayang reliyon, hindi ko po sinasabing lumipat kayong reliyon. Baguhin nyo po ang inyong pananampalataya. Itapon nyo po yung mali, yung wala sa Biblia, yung pinagbabawal ng Diyos. Huwag nyo po ano yun, itapon nyo. Yakapin nyo po yung aral. Kagaya ng mga taga-Thessalonica. Anong sabi? Tinalikuran ng pagsamba. Magbuhat na, hindi na sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi ko po, paano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Nakaluhod ka sa harap ng Diyos-Diyosan o kaya nasa harapan ka ng Diyos-Diyosan. Kinakausap mo, hinihingan mo ng tulong. Pinagbabawal po yan. Tinalikuran, sabi ni Pablo. Di talikuran nyo rin po. Kung sila nga, tinalikuran nila, nangyari. Kayo pa kaya ngayon? Kaya ako po, sabi ko nga po, nagpo-prosesyon din ako nung araw, tinalikuran ko pong lahat yun. Nung nalaban ko sa Biblia, palpak pala. Ang tagal ko pong gano'n. Kaya tinalikuran ko po. Anong ginawa ko? Niyakap ko po yung aral ng Panginoon sa Biblia. Yun po ang tama. Kung ano po yung aral ng ating Panginoon, yun po ang sundin mo. Pagkatapos, kinakanta pa nila yung Ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. O kita nyo po, alin ang sasambahin mong pangalan? Ama namin, sumasalagit ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kita nyo po, sundin na ba ang kalooban ng Diyos dito sa lupa? Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng himayin. Hindi nga sila gumawa. Bumili naman, pinabindisyonan pa sa simbahan. Binindisyonan naman ng isang pari. Pagkatapos, dinadasalan na. Di ba lumalabas ka pa sinungaling? Ang sasambahin mo lang, sasamba ka lang sa pangalan ng Diyos, Ama. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kita nyo po? Tapos ibang sinasamba mo, revolto. Imahin. Hindi naman nakakapagsalita, hindi naman makalakad, binubuhat. Kagaya ng prosesyon, binubuhat ko. Nakasandal pa dito. Napakaswerte. Kung kalahating oras ang ikot namin, nangangawit na ako, samantalang siya, wala siyang pakiramdam. Dito po, nakasandal sa balikat na. Hallelujah. Ang akala ko, tama-tama talagang ginagawa ko, no? Pero mali po pala. Salamat. Isa po ako sa tinawag ng Panginoon Diyos, gaya ng mga taga-Thessalonica. Tinawag kayo, sabi ni Pablo. Paano sila tinawag? Sa pamamagitan ng pangangaral. Tamang aral, tinawag sila ng tamang aral ni Apostol Pablo.
O, anong tawag doon? Apostolic teaching. Makahapostol na haral. Purihin ng Panginoon. Ano po? Kaya kung nandyan po kayo sa ganyang klaseng reliyon, kung ayaw nyo po lumipat sa mga iba't ibang denomination ng mga born again, hindi huwag kayo lumipat. Pero talikuran nyo na po yung mali. Yakapin nyo po yung nakasulat sa Biblia. Makinig kayo ng tama sa Bible study. Oh. Hindi yung nangangatwiran pa kayo. Wala na nga kayo sa lugar, nangangatwiran pa kayo. O, ano sabi diyan? Nailigaw. Mali ang paniniwala. Hallelujah. Pag mali, mali. O, tanggapin niyo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya lang po tagapagligtas. Pero hindi po yung rebulto, ha? Yung tinatawag na Santo Niño, Nazareno. O, ano ba tawag nila? Maraming tawag dyan eh. Santo Niñong Gala. Bakit gala ba? Gumala ba yun? Di nga makalakad. Paano naging gala yun? Meron pang Nazareno Blue Eyes. Kita nyo po, Blue Eyes. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras na ito. Nawa, yung mga manonood ng aking video, buksan mo po ang kanilang mga puso. Nawa, baguhin po nilang kanilang paniniwala. Gaya ng nakasulat po sa Biblia na amin pong binasa, O Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, minsan pa, i-share nyo naman po. Wala naman pong mali dito eh. I-share nyo lang. Ano po? At kayo naman na-share, i-share nyo rin. Mahalin ninyo. Makatulong po kayo, ano? Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. God bless us all.